Wiling-wili naman ang mga kasama sa pagmamasid sa greenhouse. Magaling din po ako magtanim, tita. Masayang sabi ni Richmond. Ganito rin po yung gusto ko kapag nagkaroon ako ng bahay dito. May garden na pwedeng taniman. Nakaka-relax kasi. Kumuha kayo ng basket ni Arvin. Mamitas kayo ng mga gulay dyan. Huwag kayong mag-alala. Libre. Nakangiting sabi ni Robert. Yan! Yan ang pinakamasayang sinabi, tito. Nagmamadaling kumuha si Arvin ng basket. Picturean niyo ko, ha? Gusto kong makita ng mommy ko na masaya ako sa Pilipinas kaysa pakasalan si Diamond. Sige, anong una mong pangungunahin? Nakangiting tanong niya. Siyempre, mga talong. Pwede ko sigurong i-vacuum seal yan tapos iuwi ko sa US? Tanong nito. Pero i-freeze ko muna. Parang pwede naman yon, iho. Sagot ni Elena. Ginagawa ko yan noon. O Richmond, para makapanguha ka rin. Inabutan to ni Rafael ng basket. Kumuha ka lang ng gusto mo. Mga lettuce sa akin at cabbages. Gusto ko yun isasawsaw lang sa dressing. Masaya nitong kinuha ang basket. Itong phone ko, picturean mo naman ako. O sige, akin na. Kinuha ni Atalia ang phone. Honey, picturean mo naman si Arvin. Ako magpipicture kay Raymond. Ang pangit. Kamukha niyang si Rafael eh. Reklamo naman ni Arvin. Huwag ka na nga magreklamo. Pasalamat ka nga. Kukuhaan pa kita eh. Kung hindi sinabi ng asawa ko, hindi kita kukuhaan. Sagot ni Rafael sa kaibigan. Mommy, samahan po natin si Richmond doon. Yaya ni Atalia kay Elena. O sige, magkalayo ang mga talong at salad garden. Nasa dulo pa si Rafael samantalang sila, bungad lang. Picturean mo naman ako dito. Request sa kanya ni Richmond. O sige. Panay kuha niya ng larawan sa lalaki. Naglalagay pa to ng bulaklak sa may tenga. May mga larawan to kung paano kumuha ng lettuce, pechay at talbos ng kamote. Mga pakwelang larawan. Tapos nagpost to ng seryoso. Yung model ang datingan. Nagulat lang siya at na-distract. Ayusin mong kuha ng larawan ko ha. Ginagalingan ko. Bini nito sa kanya. Bigla siyang nawala sa focus. Pakiramdam niya kasi inaakit siya ng lalaki. Yung mga ngiti at pag-pose nito sa harap ng kamera. Ano, inaayos mo ba? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Sige lang, pose ka lang. Patuloy lang sila sa pagpindot ng kamera. Wait lang, burahin ko lang tong isa. Sabi niya dito. Wag, ako na lang magbubura mamaya. Awat nito sa kanya. Sige, doon ka naman sa may kamatis. Uwi ka niya dito. Okay. Masaya itong sumunod sa kanya. Atalia, kukuha lang ako ng tubig. Sisilipin ko rin ng daddy ko anong ginagawa. Paalam ng biran niyang babae. Sige po, mommy. Kinawayan pa niya to ng bahagya. Napangiti naman si Richmond. Oh, paano ba yan? Masasolo na kita. Isang malagkit na tingin ang binigay nito sa kanya. Che, mag-post ka na dyan. Sabay irap niya dito. Napahalakak lang lalaki sa kanya. Dito ba? Turo nito sa may kamatis. Oo, dyan nga. Okay, 1, 2, 3. Bigla siyang kinindatan ng lalaki. Anong ginagawa mo? Nagpapapicture sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Bakit? Kita mo to? Pinakita niya ang daliri. Misis na yan. Kung hindi kaya kayo naging okay ni Rafael, napupunta ka kaya sa akin? May halong lungkot ang boses ni Richmond. Ewan ko ba kung anong gayumang meron ka? Maganda kasi ako eh. Mayabang niyang tugon. Hala sige, post na. Wala bang ibang naligaw sa'yo noon? Wala. So, nalit pala ako. Magpapapicture ka pa ba? Nakapamewang na tanong niya rito. O makikipagkwentuhan ka na lang sa akin? Pareho syempre, pitsura na may kwentuhan. Ano nagustuhan mo sa kanya? Kapag nagmahal ka, hindi mo naaaring tanongin ang sarili mo kung ano nagustuhan mo sa tao kasi puso mo naman ang nagdidikta kung ano mang nagustuhan mo sa tao. Ni hindi man lang ba sumagi sa isip mo na sana dumating ako agad para di naging komplikadong buhay mo? Nung una, oo, sumagi yan sa isipan ko. Pero alam mo, ang puso mahirap turuan, lalo na kung nakatatunod dyan na naging pagmamahal mo sa isang tao. Ang swerte ni Rafael, no? Pinaglalaanan mo siya ng oras mo kahit minsan kanya nang binaliwala. Yun kasi ang tinatawag na pagmamahal. Bata pa lang naman ako, siya na talagang gusto ko eh. So wala nang dapat pang hanapin.
Sa totoo lang, may mga nanligaw din naman sa akin noon, pero nag-uumpisa pa lang sila, kaysa sila agad sa akin. Dahil nga ayoko naman silang paasahin, lalo lang silang masasaktan kapag pinaasa ko sila, hindi ba? Ika nga, prevention is better than cure. Sana lahat ng babae ganyan ang mindset, no? Kailan kaya ako makakakita ng katulad mo? Nag-iisa lang ako kaya sorry ka. Nakangiting sagot niya rito na kinahagikik naman ito. Napaka-funny mo talaga. Inayos ito ang sariling suot. Tapos na ba kayo dyan? Tinigyan ni Rafael. Nasaan si mommy? Kumukuha ng tubig, sagot niya. Pumunta nga kayong dalawa doon para makunan ko kayo ng picture. Utos niya kay Arvin at Rafael. Sumama ka na, Atalia. Ako nang kukuha ng picture ninyo. Nakangiting sabi ni Robert. Kayo na po kaya daddy ang sumama doon, sabi niya sa biyanan. Ikaw na lang at mga bata pa kayo. Nakakaya namang may senior na kasama. Sige na. Nagkuha na sila ng picture gamit ang cellphone ni Richmond. Madami silang post na ginawa sa tulong na rin ng lalaki. Nagkunwari pa silang namimitas ng mga gulay. Pagbalik ni Elena, may dala na tong merienda at tubig na kanilang pinagsaluhan. Tuloy ang kanilang kuhanan ng picture hanggang mag-alisa na ang kanilang mga bisita. Nagpapatas siya ng mga file sa cabinet nang tawagin siya ng asawa niya. Bakit? Tanong niya. Nakita mo na ba ang post ni Richmond? Pinost yung mga kuha mo sa kanya. Sabi nito. Yung madami tayo, pinost ba niya? Tanong niya. Tinignan niya ang picture na sinasabi nito. Nagulat siya. Ito yung mga pictures na kuha niya dito. Talagang parang inaakit itong kumukuha ng larawan. Walang iba, kundi siya. Bakit kanya ng mga litrato niya? Parang inaakit ka. Napakunot ang noon nito. Sanay lang siguro siyang mag-model talaga kaya't kanya ng style niya. Pagdadahilan niya dito. Pati pala to, napansin yon? Sa bagay, baka nag-iisip lang ako ng di maganda. Tinago na nito ang cellphone sa bulsa. Parating nagugutom na ako. Gusto kitang kainin. Baliw. Busy ako ngayon, no? Ang dami kong pending na trabaho. Magtrabaho ko na nga lang din. Iniwan na niya ito pero iniisip niya pa rin ang tungkol sa mga photos ni Richmond. Malamang nag-a-assume lang siya na inaakit siya nito. Tsaka tama naman ang asawa niya. Modelo naman nga ito. Kaya baka alam lang kung paano i-capture mga moments at makipag-communicate sa photographer. Naiiling na lamang siya. Alam niya mabait si Richmond at mabuting tao, kaya tama lang siguro na maging kaibigan nila to kahit nagpapalipad hangin to sa kanya noon pa man. Naantalang kanyang pagmumuni-muni nang dumating kanyang mga biyanan, kasama sina Lolo at Eliza. Namimiss na raw ng lolo mong opisina. Masayang bungad ni Elena. Maganda ang progress nito dahil ang pakiramdam nila, may naalala pa ito rin itong nakaraan lang naganap. Kamusta na po kayo, Lolo? Niyakap niya ito. Ang gwapo niyo ngayon Kaya nga, ang gwapo talaga ni Lolo ngayon, si Rafael. Saan ba tayo pupunta? Tanong ng lolo niya sa kanyang daddy. Mamamasyal tayo. Di ba sabi niyo naiinip kayo sa bahay? Kaya ito, pupunta tayo sa mall. Sasama ba kayo mag-asawa? Tanong ni Elena sa kanila. Teka mommy, pupunta kayong mall? Paano si Lolo baka mapagod siya? Anak, may wheelchair kaming dala, sagot ni Luis. Ako naman sir magtutulak ng wheelchair para di na mapagod si na ma'am. Nakangiting sagot ni Eliza. Diba off mo? Tanong niya rito. Nabanggit kasi sa akin ni na ma'am na gusto raw mamasyal ni Lolo sa mall kaya hindi na muna ako nag-off, sagot ng babae. Marami pa namang pagkakataon Buti nga't pumayag si Eliza, wika ni Luis. Di kasi kayo umuwi ngayon, bakit ba kayo nasa office? Tanong ni Elena. May hinahabol po kami mga papers. Kaya naman po namin kaya hindi na kami nagpapasok na maraming tauhan. Admin lang po yung kinilangan namin, sagot niya. Di ba kayo sasama sa amin? Tanong ni Luis sa kanila. Susunod na lang po kami, Dad, sagot ni Rafael. Aayusin lang po namin to. Diyan lang naman po ang mall sa malapit Magtitingin-tingin muna ako dito, wika ni Lolo Rafael. Ano na bago sa opisina mo, Luis? Tanong nito sa kanya. Luis na naman si Rafael sa paningin nito. Sasamahan muna namin si Dad, paalam ng kanyang ama. Sige po, sana maging okay po si Lolo, no? Sabi niya sa asawa. Namimiss ko na siyang kakwentuhan Pero tinapat na naman tayo ni Doc, hindi ba? Walang gumagaling sa ganyan. Ang mahalaga hindi siya masyadong bugnutin. Ganyan naman siya nung kabataan niya pa. Sagot ng asawa niya nang nitian siya. Namimiss ko rin nga siya
Ang mahalaga, buhay naman siya at kasama natin. Naidugtong pa niya sa sinasabi ng asawa niya. May appointment pa pala ako sa Tuesday, honey. Sabi nito sa kanya. Naalala mo ba? Ah, oo, meron nga. Naku, nakalimutan ko agad. Sasamahan ba kita? Siyempre naman, hindi pwede. Biro nito. Pinalo niya to sa braso. Kala ko pa naman kailangan mo ko. Sabay irap niya rito. Ikaw talaga, Rafael? Maka Rafael naman to, parang regular lang tayo magkatrabaho ha. Ako nga nagpupuno sa bahay bata mo eh. Ay, talaga ka naman. Pinagkukurot niya ang lalaki. Pag sa kalokohan, napakabilis mo talaga. Kasi nga, I'm crazy in love with you. Baliw. Totoo, baliw na baliw sa'yo. Halos siya, nasa mood talagang maging corny maghapon. Kahit magdamag pa yan, mapaligaya lang kita. Alam mo ikaw, lagot ka sa akin mamaya sa kwarto. Dinilaan niya ang kanyang labi. Don't do that, saway ni Rafael. At bakit? Kinindatan niya to sabay kagat sa kanyang pang-ibabang labi. Be ready. Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin. Manlalambot ka talaga? Nagmamadali lang silang naghiwalay nang marinig ang mga yabag sa labas. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang sarili. Nagkunwari silang abala sa kanilang mga ginagawa. Bumukas ang pinto at saka pumasok ang apat kanina. Nag-aaya ng lolo mo sa mall. Sumunod na lang kayo. Bilin ng kanyang biyanan. Opo, may tatapusin lang po kami. Sagot ni Rafael. O sige, aalis na kami. Paalam ni Elena sa kanila ni Rafael. Bye, Lolo. Kinawayan pa sila ni Lolo Harry. Mag-ingat po kayo, Lolo. Bye, mga apo. Kumuway din si Lolo Harry sa kanila. Nagkatinginan sila ni Rafael. Pagkasara ng pinto, narinig mo yon? Tinawag na tayong apo. Sabi ni Rafael sa kanya. Kaya nga nagulat din ako. Nakangiti niyang sagot sa asawa. Nakakatuwa nga. Pumunta pa ito sa pinto at sinilip ang mga magulang. Saka ito nilak ang kwarto. Lumapit to sa kanya na unti-unti, hinuhubad ang damit. Ngayon, pagbabayaran mong pagkakasakit ng puson ko. Tinakbuhan niya ang asawa. Hinabol ni Rafael ang asawa at naabutan niya ito, baka makapunta sa pantry. Huli ka. At saan ka pupunta? Nahawakan niya to sa bewang. Binuhat niya ang asawa sa kahoy na center table. Tinanggal niya ang botones ng damit ni Atalia. Dahan-dahan, parang slow motion. I love you. Hinalikan niya ng asawa sa labi. I love you more, sagot niya. Ano to? Blessing sa office. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng sulok dito, pwede kong gamitin para angkinin ka. Hindi ako mananawang angkinin ka araw-araw. Hinahaplos nito ang kanyang labi. Sus, baka charot-charot lang yan ha? Sagot niya rito. Gusto mo ba ulitin natin? Tanong sa kanya ng lalaki. Tama na, may pupuntahan pa tayo. Ikaw talaga, kita mo oh. Mahigit 1 oras na daig ko pang nag-workout. Ayaw mo nun, hindi ka tataba. Di na siya makakilos sa pagod pero ramdam niya nang kumutan siya ni Rafael ng kumot na mula sa cabinet at lagyan ng unan. Hinalikan pa siya nito sa noo bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagulantang siya sa tawag mula sa ina. Nahihimbing pa si Atalia sa sofa. Paano mawawala si Lolo kasama niya kayo? Naguguluhan niyang tanong. Nasaan si Eliza? Wala rin siya anak. Kanina pa namin sila hinahanap. Umiiyak na ang kanyang ina. Pupunta na kami ng CCTV area para ipacheck. Bakit nawala sa paningin niyo? Paano nangyari? Di siya makapaniwala sa nangyari. Nag-CR kami ng daddy mo. Mahabang pila paglabas namin. Wala na sila. Napatuling naman kami agad sa guard. Ang sabi may lumabas nga daw na isang naka-wheelchair at isang matangkad na babae. Mahabang litanya ng kanyang ina. Sige, huwag kayong magpanik. Pupunta na kami dyan. Sagot niya. Ginising niya kaagad ang asawa. O bakit? Mumukat-mukat pa ito. Anong oras na? 2:00 na. Magbihis ka, pupunta tayo sa mall? Nag-aalala niyang sabi dito. Bakit? Napabalikwas ng bangon si Atalia. Si Lolo daw, nawawala. Paano nawawala? Naguguluhang tanong niya. Mukhang tamang iniisip. Kasama niya si Eliza. Oh shoot! Tumayo ito at nagmamadaling nagbanyo. Pagbalik nito, sinuot nito ang hinubad na damit. Kailan pa daw? Mga 1 oras na daw.
Sama-sama tayong titingin sa CCTV. Hindi ko talaga gusto ang babaeng yun eh. Natawagan mo na ba ang agency? Hindi ba? Sige, tatawagan ko muna. Sagot niya. Inayos naman ng asawa niya ang kalat sa paligid. Sumagot naman ang agency. Hi, tatanong ko lang kung may contact kayo kay Eliza Mendez? Yes po sir, sino po sila? Ako yung employer niya, si Rafael Yevchenko. Hold on sir. Pakinig niyang nagtitipa sa computer ang kausap. Sir, si Eliza po nasa US na. Nag-asawa na po siya a year ago po. Si Eliza? Imposible kasi nagtatrabaho pa siya sa amin. Nagulat niyang sagot. Sorry po sir, pero imposible po yon. Pakisend mo nga sa email kung picture ng Eliza ang sinasabi mo at isasend ko sa iyo kung sinong Eliza ang nasa amin. Noted po sir. Sinend niya sa agency ang kanyang email. Sinalsal ng kaba ang kanyang dibdib. Ibig sabihin ipinagkatiwala nilang matanda sa babaeng peke ang pagkakakilanlan. Kaya ba gano'n na lamang reaksyon ni Atalia nang makaharap ang babae? Madaming good qualities ang Eliza sa CV na nabasa niya at sa agency na yun niya nakuha. Paano nakalusot ito sa isang peking identity? Naisahan kaya siya ng isang impostor? O anong sabi? Halika't baka makita pa natin si Lolo? Yakag sa kanya ni Atalia. Di niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang nangyari. Hindi siya nagsasalita. Nayugyog ng asawa niya ang kanyang balikat. Honey, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Nasa mata ng asawang pagtataka. Umiiyak siya at niyakap si Atalia. Agad namang hinago nito ang kanyang likod. I'm sorry, sana nakinig ako sa'yo. Bakit? Tanong nito sa kanya. Baka tumunog ang phone niya at sinek ang email. Bakit ba? Kinuha nito ang kanyang phone. Sino yan? Saglit lang, honey. Kinuha niya ang phone at ipinasa sa agency. Tumawag to sa kanya. Bale sir, nag-inquire lang po siya dito kung sinong best caregiver namin. Kailangan daw po kasi ng lolo niya. Sagot sa kabilang linya. Salamat, sagot niya. Pinatay na niya ang tawag. Sino ba yun? Naiirita na ang boses ng asawa niya. Mahal ko, dapat nakinig ako sa'yo. Sabi niya dito. Bakit? Nagulat ang mukha ni Atalia. Si Eliza, peke siya. Garalgal ang kanyang tinig. Anong peke? Dito makapaniwala sa narinig. Hindi siya si Eliza. Baka tama ka ng sinabi sa akin. Baka si Clarissa. Ano? Halos mabingi siya sa tinig nito. Kailangan natin magmadali, lalo na't baka kung anong gawin nun kay Lolo. Hindi man lang niya narinigan ng paninisi ang asawa niya. Bagkos, hinawakan ito ang kanyang kamay hanggang makalabas sila ng building.